Yung i-discuss ko ay yung XML tags. Yung unang tag ay yung AG ebook tag. Siya yung signature tag para sa XML files na compatible dun sa Afterglow Electronic Library. Susunod ay yung title, author, tsaka yung main image tags. Sila yung enclosing tags para dun sa essential elements na ilalagay dun sa front page. Tapos, yung chapter tags ay gagamit sa pag-define ng chapters. Yung part tags, yung gagamit para sa pag-define ng paragraphs. Yung IMG tags ay gagamit para mag-specify nung name ng image na gagamit dun sa paragraph. Stop. I-discuss ko naman yung analyze file method. Siya yung parser na nagagamit dun sa pag-read ng XML file per line. Meron siyang chapter count na nag-increment tuwing nakaka-encounter siya nung chapter tags. Kapag nakabasa siya nung image tag, hinihiwalay niya yung image name dun sa line. Tapos, kinukuha din niya yung corresponding image mula dun sa directory. Next naman yung check kung merong title tags, author tags, tsaka main image tags. Kapag naka-read siya nung mga tags na yon, ang gagawa niya, i-remove lang niya dun sa line yung mga tags na nabasa niya. Kapag naka-encounter naman siya nung part tag, ang gagawa niya, i-remove niya yung tag, tapos nag-add siya ng dalawang enters, tsaka isang tab para dun sa indentation, nagagamit dun sa new paragraph. Kapag nakabasa siya ng forward tag, nilalagay yung line dun sa forward string. Tapos, kapag nakabasa din siya ng dedication tag, nilalagay niya yun sa dedication string. Kapag wala namang tags na nabasa dun sa isang line, chine-check niya muna yung mode. Kapag yung mode ay forward, nilalagay niya yung line dun sa forward string. Kapag dedication naman, nilalagay niya sa dedication string. Tapos, kung wala namang mode dun sa line na walang tag, nilalagay yun dun sa chapter.